Pwede ka bang arestuhin ng walang warrant of arrest? I-discuss po natin. As a general rule, maaaresto lang po ang isang tao kung may warrant of arrest po laban sa kanya. Yaan po ang general rule na nasa batas natin. Pero syempre, may mga exceptions. Meron po mga instances ng tinatawag nating valid warrantless arrest. So pag sinabi nating valid warrantless arrest, ano po ba ang mga notable instances nito? At number one, yung tinatawag nating in flagrante delicto arrest. So ano po ba in flagrante delicto arrest? Ibig po sabihin nito, caught red-handed yung tao. Pag sinabi nating caught red-handed, nakita ka talaga ng pulis na nagda-drugs o nakita ka talaga ng pulis na pumapatay ng tao. You get the point. Pag po ganyan na nangyari, pwede tayong arestuhin kahit na walang warrant of arrest. Aba, practicality na lang naman, di ba? Nakita ka na nga ng pulis na gumagawa ng krimen. Kailangan ba mag-a-apply pa tayo ng warrant of arrest para lang ma-aresto yung tao? Of course not. Right then and there, pwede na pong hulihin yung tao na gumagawa ng krimen. So ano naman yung second instance natin? Ito po yung tinatawag na hot pursuit arrest. Pag sinabi nating hot pursuit arrest, meron po tayong tatlong kailangan patunayan. Una po, yung immediacy test. Pag sinabi nating immediacy test, kailangan po immediate yung commission of the crime at saka po yung hot pursuit arrest na nangyari. So attorney, paano ba yung immediate? Paano ba natin i-approximate? Paano ba natin bibilangin yan? Ang sabi po sa mga kaso natin, 1 day po. Kapag 1 day na or more, kailangan mag-warrant na tayo bago po natin arestuhin ang tao. Pero paano kapag less than that? Aba, baka pwede tayong mag-hot pursuit arrest kasi pasok po tayo sa immediacy test. Ano naman yung second na kailangan patunayan? Ito po yung personal knowledge. Pag sinabi nating personal knowledge, hindi po kailangan na eyewitness talaga yung pulis na aaresto doon sa tao. Ang sabi po sa batas natin, actual perception or actual observation at the scene of the crime, po pwede pong magkaroon ng personal knowledge ito pong pulis bago niya arestuhin yung taong suspect. So gawa natin ng example. Sabihin natin pumunta sa scene of the crime yung pulis. Andun yung katawan na pinatay. Tapos merong eyewitness na nakipag-usap sa kanya at the scene of the crime. Sabi ng eyewitness, ito pong kapitbahay nung namatay ang pumatay sa kanya. Ano ngayon ang mangyayari? Sabihin natin within 24 hours, nakita ng pulis yung kapitbahay na yun. Umaaligid din around the area. So pwede bang magkaroon ng hot pursuit arrest? Pwede po kasi nga merong personal knowledge at meron din pong immediacy test. So tandaan po natin, ang nakasulat po sa batas ay personal knowledge of the facts and circumstances that the person to be arrested has committed the crime. Hindi sinabing personal knowledge na eyewitness. Okay lang yung observation doon sa scene of the crime. Ngayon, pumunta naman tayo sa pangatlong kailangan patunayan. Ito po yung probable cause na tinatawag natin. Pag sinabi nating probable cause, kailangan may actual belief or reasonable grounds of suspicion itong aarestong pulis. Aba, kung meron ka nang personal knowledge at pasok din tayo sa immediacy test, malamang pakakapasok din po tayo dito sa probable cause kasi magkakaroon ka talaga ng reasonable grounds suspect na itong tao na to ang huhulihin natin. Pasok po yung tao na to sa description na binigay noong eyewitness at pag na-comply po natin yung tatlong kailangan patunayan na to, pwede pong magkaroon ng valid hot pursuit arrest. Pero ito po ang dapat tandaan ng lahat. Hindi po porket nagkaroon ng valid arrest, makukulong na po, magiging guilty na po yung akusado. Kasi ibang usapan po yung aresto at saka po yung criminal case. Yung pong pag-aaresto sa tao, police po yan. Pero yung criminal case, yung criminal proceeding, sa court na po ito. So pag sinabi nating may valid arrest, pwede pa rin pong ma-acquit yung tao doon po sa magiging charge laban sa kanya. Gawa natin ng example. Sabihin natin, talaga namang nahuli yung tao, allegedly, nagda-drugs nung nakita siya ng pulis, so hinuli siya. Kaya lang po, hindi maayos yung chain of custody noong drugs na allegedly nakuha doon sa scene of the crime. So ano ngayon ang mangyayari? Magiging pong inadmissible in evidence yung pong drugs na allegedly nakuha doon sa scene of the crime. At dahil inadmissible po yan, hindi mapapatunayan yung corpus delicti noong crime na i-charge dito po sa akusado. So attorney, ano ba yung corpus delicti? Ang hirap naman yan. Ang ibig lang po sabihin nito, yung body of the crime. Yung body of the crime, hindi po natin kayang patunayan kasi nga yung drugs daw mismo na nahuli, allegedly, hindi nga po siya admissible in evidence. At dahil po hindi siya admissible, hindi natin napapatunayan yung body of the crime. At dahil hindi natin kayang patunayan yung body of the crime, anong mangyayari? Acquitted yung akusado. Kaya po supposedly sabihin natin, nagkaroon man ng valid arrest, kaya lang po later on, pwede pa rin ma-acquit yung akusado. So ngayon, kung gusto nyo ng ganitong types ng videos, mag-comment po kayo, mag-like, and i-share nyo po itong video so that alam ko kung ano yung magiging next video natin. Salamat po.